Ang titulo ng pelikula ay The Hobbit Trilogy. Simulan na natin. Matagal na ang nakalipas sa Middle-earth. Ang lungsod ng Dale ay inilatag sa harap ng kaharian ng Erebor na pinamumunuan ni Haring Thror. Ang kahariang ito ay nasa ilalim ng The Lonely Mountain, kung saan ang mga dwarf ay maaaring magmina ng napakaraming alahas at ginto. Isang araw, nakakita sila ng isang napakabihirang hiyas na tinatawag na Arkenstone at ipinahayag ni Thror na ito ang Haring Hiyas. Ang lahat ay nagbigay-pugay sa kanya, kasama na si Haring Thranduil. Nagdulot ito ng unti-unting pagkalamo ng kasakiman at pagkabaliw ng Thror. Maya-maya, sinalakay ng dragon na si Smaug si Dale. Ang pagpatay sa libu-libong tao at pagbagsak ng lahat ng mga gusali ay isang napakalakas na apoy. Ang mga nakatakas mula sa apoy ng mga dragon ay papatayin pa rin ng mga bumabagsak na istruktura na nag-iwan ng napakakaunting mga nakaligtas. Ang pangunahing interes ni Smaug ay ang ginto ng mga duwende. Kaya sinundan niya si Erebor. Tinipon ng apo ng hari na si Thorin ang mga tropa at sumugod sila sa front gate habang kinuha ni Thror ang Arkenstone upang itago. Gayunpaman, walang magawa ang mga duwende laban sa kapangyarihan ni Smaug. Napumutok sa tarangkahan ng may bukas na apoy, ibinagsak ang ilang pader at tinamaan ang mga tropa gamit ang kanyang malalaking kuko. Hindi nagtagal ay kinuha ni Smaug ang treasure room at ang pagyamig ay nagpabagsak kay Thror ng Arkenstone na nawala sa ginto. Gusto itong sundan ni Thror, ngunit hinila siya ni Thorin palayo sa isa pang pag-atake ng Smaug. Nawala si Erebor at napilitang tumakas ang mga duwende. Sa kanilang paglabas, natagpuan nila si Thranduil at ang kanyang hukbo ng mga duwende kaya humingi ng tulong si Thorin. Ngunit hindi siya pinansin ni Thranduil. Pagkatapos ay nagtrabaho si Thorin sa mga nayon ng mga tao upang mabuhay, ngunit hindi niya nakalimutan ang nangyari. Makalipas ang maraming taon, isang hobbit na nagngangalang Bilbo ang namumuhay ng tahimik sa The Shire. Isang araw ay nilapitan siya ng wizard na si Gandalf, na nagsasabing naghahanap siya ng makakasama sa isang pakikipagsapalaran. Naaalala ni Bilbo ang mga paputok na ginagawa ni Gandalf sa mga party ng isang kapitbahay. Ngunit hindi siya interesado sa mga pakikipagsapalaran at tumakbo upang magtago sa kanyang bahay. Gumuhit pa rin ng rune si Gandalf sa pintuan ni Bilbo. Nang gabing iyon, handa na si Bilbo sa kanyang mapayapang hapunan kapag may sumulpot sa kanyang pintuan. Ito ay isang duwende na pumasok at nagsimulang kumain ng kanyang hapunan. Maya-maya ay may isa pang dwarf na lumitaw. Sinundan ng isang peres ng kambal. Sa wakas, dumating si Gandalf kasama ang isang buong grupo ng mga duwende na pumalit sa bahay ni Bilbo at kinakain ang lahat ng nasa pantry. Nag-aalala si Bilbo sa posibleng pagkasira ng lahat ng kanyang mga kubyertos at mga plato, ngunit hinuhugasan ng mga duwende ang lahat kapag tapos na sila. Sa sandaling iyon ay dumating si Thorin at kakaibang tinawag si Bilbo na isang magnanakaw. Habang kumakain siya, sinabi niya sa iba na nakipagpulong siya sa iba pang dwarf lords, ngunit tumanggi silang sumali sa kanyang paghahanap. Inilabas ni Gandalf ang isang mapa ng Lonely Mountain at ipinaliwanag ng mga dwarf na si Smaug ay hindi nakita sa loob ng 60 taon. Kaya gusto nilang bawiin ang kanilang lupain. Binigyan ng ama ni Thorin si Gandalf ng susi sa isang nakatagong pinto na binanggit sa mapa na nangangahulugang may pagkakataon silang makalusot sa loob. Ngunit kailangan nilang maunawaan ang kakaibang teksto. Kailangan din ng magnanakaw at napagtanto ni Bilbo na sinabi ni Gandalf sa mga duwende na siya ay isa. Itinatanggi niya ito at ang mga duwende ay nag-aalinlangan din, kaya ginamit ni Gandalf ang kanyang mahusay na presensya upang isara ang lahat. Itinuturo ng wizard na salamat sa kanilang magaan na paa, ang mga hobbit ay maaaring dumaan ng hindi nakikita at hindi makikilala ni Smaug ang amoy. Ang mga dwarf ay nagtitiwala kay Gandalf at nagbigay kay Bilbo ng isang kontrata para lamang siyang mahimatay kapag nabasa niya ang tungkol sa lahat ng posibleng sitwasyon ng kamatayan. Pagkatapos niyang gumaling, pinaalalahanan siya ni Gandalf na may higit pa sa buhay kaysa mga pinggan at doilies, ngunit tumanggi pa rin si Bilbo. Kinaumagahan, nakita ni Bilbo na wala na ang mga duwende at malinis ang kanyang bahay. Ang kontrata ay nasa mesa pa rin, kaya kinuha niya ito at tumakbo palabas ng bahay. Nag-aanunsyo sa kanyang mga kapitbahay na siya ay pupunta sa isang pakikipagsapalaran. Sa kabutihang palad, naabutan niya ang mga dwarf sa labas ng The Shire at agad siyang nakaponi. Pagkatapos ng maraming oras ng pagsakay, nagkampo ang grupo para sa gabi. Hindi makatulog si Bilbo dahil humihilik ang ilan sa mga duwende. Kaya isa sa kanila ang nagbabahagi ng kwento. Matapos umalis ang mga duwende sa Lonely Mountain, sinubukan ni King Thror na bawiin ang sinaunang dwarf na kaharian ng Moria. Gayunpaman ang lugar ay sinalakay na ng mga Orsi na pinamumunuan ni Azog. Isang matinding labanan ang naganap at habang sinubukan ng mga duwende ang kanilang makakaya upang labanan ang mga Orsi. Pinugutan ng ulo ni Azog si Thror. Ang ama ni Thorin na prinsipe ay nawala sa panahon ng labanan at inakala ng mga duwende na sila ay matatalo ng walang pinuno, ngunit pumasok si Thorin. Mabilis siyang dinisarmahan ni Azog. Kaya kumuha si Thorin ng isang sanga ng oaken para gamitin bilang panangga. Matapos itigil ang lahat ng pag-atake ni Azog gamit ang sanga, nakuha ni Thorin ang isang espada at pinutol niya ang braso ni Azog. Pagkatapos ay pinangunahan ni Thorin ang mga dwarf sa isang mas malakas na kontra-atake na nakatulong sa kanila na manalo sa labanan.
Sa kasamaang palad, napakaraming mandirigma ang nawala sa kanila sa proseso at hindi nila nakuha ang mga ores mula sa Moria. Iniisip ni Thorin na patay na si Azob, ngunit hindi sumang-ayon ang mananalaysay at si Gandalf. Hindi kalayuan sa kanilang kampo, isang grupo ng mga orsi ang sumubaybay sa grupo ni Bilbo. Samantala, ang wizard na si Radagast ay kasalukuyang nagpapanik sa kanyang kagubatan dahil nakatagpo siya ng kakaibang sakit na nakakahawa sa mga halaman at wildlife. Dinadala niya ang isang may sakit na hedgehog sa kanyang tahanan, ngunit wala sa kanyang mga panlilinlang o gamot ang nakakapagpagaling nito. Na nagpapaunawa kay Radagast na ang dark magic ang sanhi nito. Namatay ang hedgehog habang pinalilibutan ng mga itim na anino ang bahay, ngunit nagmamadali si Radagast na maglagay ng bote sa bibig ng maliit na lalaki at gumamit ng spell para alisin ang kadiliman. Kapag nawala na ang mga anino at bumuti ang hedgehog, sinuri ni Radagast ang labas at natuklasan ang mga higanteng gagamba na sumalakay sa kabubatan. Ipinaalam sa kanya ng isang ibon na ang kadilimang ito ay nagmumula sa isang lumang kuta. Kaya tumungo si Radagast doon sa kanyang paragos. Pagkalipas ng maraming araw, huminto ang mga dwarf upang magpahinga malapit sa mga buho ng isang sakahan na naghihinala kay Gandalf. Sa palagay niya ay dapat silang magtungo sa lambak, ngunit tumanggi si Thorin na pumunta kahit saan malapit sa mga duwende kaya umalis sandali ang isang inis na Gandalf. Nang gabing iyon, natuklasan ni Bilbo at ng kambal na nawawala ang dalawang kabayo. Napansin din nilang may malaking bagay na bumunot ng ilang puno. Bigla silang nakakita ng ilaw sa malapit at mabilis silang nagtago nang malaman nilang kinukuha ng mga troll sa bundok ang kanilang mga kabayo. Ipinadala ng kambal si Bilbo upang iligtas, kaya't maingat na umikot ang hobbit habang nagtatalo ang mga troll at naghahanda ng hapunan. Pagdating niya sa mga ponies, hindi niya maalis ang mga lubid, kaya sinubukan niyang nakawin ang talim ng troll. Sa kasamaang palad ay inabot ng troll ang kanyang panyo at hinawakan si Bilbo ng sabay, pagkatapos ay hinipan niya ang kanyang ilong sa buong kanya. Nang mapansin ng troll si Bilbo, nagulat siya at binitawan siya. Sinubukan ni Bilbo na tumakas, ngunit pinalibutan siya ng mga troll at dinampot. Sa sandaling iyon ang mga dwarf ay sumugod at nagsimulang makipaglaban sa mga troll, gamit ang kanilang pagtutulungan upang mapaluhod ang isa sa kanila. Ang pagkagambala na ito ay nagpapahintulot kay Bilbo na kunin ang talim at putulin ang mga lubid upang makatakas ang mga kabayo. Sa kasamaang palad, narinig ng mga troll ang mga ponies na tumatakbo palayo at agad na nakuha si Bilbo na nagbabanta na papatayin siya kung hindi sumuko ang mga dwarf. Ibinaba ng grupo ang kanilang mga armas at hindi nagtagal ay itinali na sila para maluto. Sa sandaling iyon, napansin ni Bilbo si Gandalf na tumatakbo sa malapit. Kaya sinimulan niyang gambalain ang mga troll sa pamamagitan ng pagtalakay sa mga pinakamahusay na paraan upang magluto ng mga dwarf at kaganapan na nagsasabing mayroon silang mga parasito. Nagtatalo ang mga troll kung ano ang gagawin hanggang sa lumitaw si Gandalf at nabasag ang isang bato upang maabot ng sikat ng araw ang mga troll. Ito ay nagiging sanhi ng mga ito upang mabilis na maging bato. Matapos palayain ang mga dwarf, nag-alala si Gandalf dahil karaniwang hindi dumarating ang mga orsi sa malayong timog. Pagkatapos ay hinanap ng grupo ang kuweba ng mga troll at nakahanap ng maraming kayamanan kasama ang ilang elven na espada. Habang inililibing ng mga duwende ang kayamanan para mamaya, nakahanap si Gandalf ng mas maikling talim at ibinigay ito kay Bilbo, na nagpapaliwanag na ito ay magiging asul kapag nasa malapit ang mga orsi o goblin. Bigla silang nakarinig ng ingay at lahat ay naghanda para makipaglaban. Pero Radagast lang. Sinabi niya kay Gandalf kung ano ang nangyari sa kabubatan at kung paano niya ginalugad ang kuta na hindi na pinabayaan. Nang hanapin niya ang lugar, naramdaman niya ang isang napakadilim na kapangyarihan na maaaring tumawag sa mga espiritu ng mga patay. Isang espiritu ang lumitaw sa paligid ni Radagast at sinubukan siyang patayin. Kaya kinailangan niyang labanan ito at mawala kasama ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay nakita niya ang isang mahiwagang necromancer na nagtatago sa mga anino, kaya tumakbo si Radagast sa gulat habang tumatakas mula sa mga katakot-takot na paniki. Upang patunayan ang kwento, ibinigay ni Radagast kay Gandalf ang talim na ginamit ng espiritu. Ang sandali ay nagambala ng pag-atake ng mga lobo na nilalang nakilala bilang wargs. Mabilis na pinabagsak ng mga duwende ang parehong mga hayop. Ngunit itinuturo din nila na ito ay mga scout ward na ipinadala ng mga orsi. Nagboluntaryo si Radagast bilang isang nakakagambala at sumakay sa kanyang paragos. Mabilis na tumakbo palayo kaya ang mga ward riding orsi ay nagsimulang sumunod sa kanya. Kapag malinaw na ang baybayin, nagsimulang tumakbo ang grupo ni Gandalf sa paglalakad dahil wala na ang mga kabayo. Kailangan nilang mag-ingat sa pagtatago sa likod ng mga bato para hindi sila makita ng mga orsi habang patuloy silang hinahabol si Radagast. Naamoy ng isa sa mga orsi ang mga dwarf at nagsimulang maghanap sa kanila. Kaya bumaril ng palaso ang mga duwende para mapababa ang ward. Pagkatapos ay pinalibutan nila ang orsi upang patayin siya gamit ang kanilang mga palakol. Umaalinggaw sa lugar ang mga hiyawan ng namamatay na orsi, kaya nakalimutan ng ibang mga orsi si Radagast at sinusundan ang ingay. Ginagabayan ni Gandalf ang grupo sa lambak ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman ang mga orsi ay mas mabilis at malapit ng palibutan sila. Ang mga duwende ay handang lumaban, ngunit sa sandaling iyon ay nagsiwalat si Gandalf ng isang nakatagong lagusan sa ilalim ng isang malaking bato.
Ang grupo ay agad na sumugod sa lagusan at sinubukan ng mga Orsi na sundan sila. Para lamang lumitaw ang isang grupo ng mga duwende at mabilis na patayin ang lahat ng mga hayop sa loob lamang ng ilang segundo. Isang Orc body ang nahulog sa tunnel at nakilala ni Thorin ang Arrow bilang Elven. Na ikinairita niya. Patuloy na sinusundan ng grupo ang lagusan na humahantong sa kanila patungo sa Elven state ng Rivendell. Inakusahan ng bigong Thorin si Gandalf na pinlano ito sa lahat ng panahon. Pinipilit pa rin ni Gandalf ang grupo na umabante sa pasukan ng palasyo, kung saan napapalibutan sila ng mga nagbabalik na duwende at ni Lord Elrond, na nag-iisip din na kakaiba para sa mga Orsi na makarating sa lugar na ito. Mas na Thorin na ipakita ang mapa kay Elrond na nagpahayag na gumagamit ito ng Moon Runes. Mababasa lamang ang mga ito sa parehong buwan gaya ng araw kung saan sila isinulat. Nasa kabutihang palad ay nangyayari ngayon. Kinuha ni Elrond ang mapa sa labas at hinayaan ang liwanag ng buwan na sumikat nito na nagdulot ng paglitaw ng mga salita. Sinasabi nito na ang huling liwanag ng Durin's Day ay sumisikat sa kulay abong bato upang magbunyag ng isang susyan. Napagtanto ni Elrond na gustong pumasok ng mga dwarf sa bundok at sinabing ito ay isang napakasamang ideya. Samantala, ang ilang mga Orsi ay nakatakas at nagulat kay Azog na buhay pa rin pagkatapos ng lahat. Narinig ang tungkol sa pagkabigo ng kanyang tropa. Pinatay ni Azog ang Orsi at pagkatapos ay ipinadala ang iba upang ipakalat ang salita. May gantimpala para sa mga ulo ng dwarf. Bumalik sa Gandalf, dinala siya ni Elrond upang makita si Lady Galadriel at ang wizard na si Saruman na nag-aalala tungkol sa mga posibleng kahihinatnan ng paghahanap ni Thorin. Ipinaliwanag ni Gandalf na sumisikat ang kadiliman at mas mabuting patayin si Smaug ngayon bago siya sumali sa kaaway. Binanggit niya ang mga Orsi at Troll. Ngunit sa tingin ni na Elrond at Saruman ay hindi sapat na patunay iyon ng anumang pagbabalik ng kadiliman. Naramdaman ni Galadriel ang isang bagay at telepathically humiling kay Gandalf na ihayag ito, kaya inilabas niya ang espada ng espiritu upang patunayan ang kwento ni Radagast. Si Galadriel at Elrond ay takot na takot, gayunpaman Saruman ay itinatakwil ito bilang isang karaniwang espada at mas nag-aalala tungkol sa plano ng mga dwarf. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang duwende upang ipahayag na wala na ang mga dwarf na sinabi sa kanila ni Gandalf na gawin ng maaga. Sa susunod na mga araw, ang mga duwende ay tumawid sa lambak at umakyat sa Misty Mountains. Habang tumatawid sila sa High Pass ay inabot sila ng malakas na ulan at nadulas si Bilbo. Ngunit iniligtas siya ng mga duwende sa tamang oras. Sinubukan nilang maghanap ng masisilungan nang biglang may malaking bato na lumipad sa ibabaw nila at bumagsak sa bundok. Pagkatapos ay napansin nila na mayroong dalawang higanteng bato na naghahagis ng mga bato sa isa't isa, na nagdudulot ng maraming pinsala sa lugar. Biglang bumukas ang lupa at nahati ang grupo sa dalawa nang makitang nakatayo sila sa tuhod ng isa pang higante, na agad na headbutt. Ang tatlong higante ay nakikipaglaban sa isa't isa habang ginagawa ng grupo ang kanilang makakaya upang kumapit. Ngunit kapag magkadikit ang dalawang tuhod, kalahati ng mga duwende ang iniisip na ang kalahati ay nadurog o nahulog sa kanilang kamatayan. Sa kabutihang palad ay nakatago sila sa tamang oras, kahit na si Bilbo ay halos hindi nakahawak sa gilid. Iniakyat siya ng iba at muntik na ring matumba si Thorin sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos niyang mapalaki din, sinabi ni Thorin na dapat ay nanatili si Bilbo sa bahay dahil naging inutil siya. Habang sinusubaybayan ni Azog at ng kanyang mga Orsi ang amoy ng grupo, ang mga dwarf ay pumasok sa isang kuweba upang magpalipas ng gabi. Kapag nakatulog na ang lahat, nagpasya si Bilbo na sapat na siya at sinubukang umalis. Nang sinubukan siyang pigilan ng isang dwarf, siniko siya ni Bilbo. Walang kamalay-malay na naririnig ni Thorin ang lahat. Naghanda si Bilbo na umalis ngunit sa sandaling iyon ang kanyang espada ay nagsimulang kumikinang na asul. Biglang bumukas ang lupa at nahulog ang grupo sa butas. Ang pagsisiwalat sa kuweba na ito ay talagang isang bitag na ginawa ng mga goblins. Matapos mahulog ng ilang minuto, ang grupo ay dumapo sa isang estrukturang metal at mabilis na napapalibutan ng mga duwende. Sinubukan ng mga duwende na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit ang mga duwende ay higit na nahihigitan ang bilang sa kanila at kinalagkad sila palayo. Sa kabuluhan, hindi napapansin ng mga duwende si Bilbo na nakayuko at naiwan sa kanyang kumikinang na espada. Hinanap niya ang lugar at tinalon siya ng isang duwende. Kaya't sinisikap ni Bilbo ang kanyang makakaya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa kanyang kakulangan sa tamang pagsasanay. Sinurpresa siya ng duwende mula sa likuran at kinagat siya. Kaya itinulak ni Bilbo at pareho silang nahulog sa isang madilim na bangin. Samantala ang mga duwende ay dinala upang makita ang hari ng duwende na nagsabi sa kanyang lingkod na magpadala ng mensahe kay Azog. Sa ilalim ng bangin, nagising si Bilbo at nanood ng kakaibang nilalang na kilala bilang Gollum na tumalon sa duwende. Habang nag-aaway sila, hindi sinasadyang nalaglag ni Gollum ang isang singsing. Sa kalaunan ay pinatumba niya ang duwende at dinala siya upang kainin siya. Pagkatapos ay lumabas si Bilbo sa pagtatago at kinuha ang kanyang espada, dinampot din niya ang singsing. Sinundan niya ang ingay ng boses ni Gollum at ang kanyang espada ay tumigil sa pagkinang nang mapatay ni Gollum ang duwende. Naririnig pa rin ni Gollum si Bilbo at lumitaw sa harap niya.
Ngunit umatras siya nang pagbabantaan siya ni Bilbo gamit ang espada. Habang si Gollum ay patuloy na nakikipag-usap sa kanyang sarili tungkol sa pagkain ng isang hobbit, si Bilbo ay humihingi ng paraan. Isinusumpa niyang hindi siya naglalaro ng anumang laro, ngunit nasasabik pa rin si Gollum, kaya nagbahagi siya ng bugtong na madaling sinagot ni Bilbo. Nang makakita ng pagkakataon, nag-aalok si Bilbo ng deal, maglaro sila ng mga bugtong. Kung mananalo si Bilbo, kailangang ipakita sa kanya ni Gollum ang daan palabas. Kung mananalo si Gollum, makakain niya si Bilbo. Nagsisimula silang magpalitan ng mga tradisyonal na bugtong at pareho silang sumagot ng tama, kahit na minsan ay inaabot sila ng ilang sandali upang makuha ang sagot. Si Gollum ay nadidismaya at kumuha ng bato. Handang umatake kung kinakailangan. Biglang nagtanong si Bilbo kung ano ang nasa kanyang bulsa at nag-aalok si Gollum ng iba't ibang mga sagot, ngunit hindi niya mahulaan at inanunsyo ni Bilbo na siya ang nanalo. Isang galit na Gollum ang naghahanda sa pag-atake. Gayunpaman nawalan siya ng malay nang mapansin niyang nawawala ang singsing. Hinanap niya ang lugar hanggang sa napagtanto niyang mayroon ito si Bilbo at binato siya ng bato. Tumatakbo si Bilbo sa mga lagusan upang makalayo habang hinahabol siya ni Gollum. Nang subukan ni Bilbo na makatakas sa isang makitid na bitak, siya ay natigil. Pagkatapos ng ilang pagpupumiglas, natanggal ang mga buttons ng kanyang vest at nakagalaw si Bilbo na nakadapa sa kanyang likod. Ang paggalaw ay nagpapadala ng singsing na lumilipad at ito ay dumapo sa daliri ni Bilbo na ginagawa siyang hindi nakikita. Nang tumawid din si Gollum sa makitid na daanan, hindi na niya mahanap si Bilbo. Sa pangunahing kuweba, nahanap ng mga duwende ang espada ni Thorin at naiinis dahil iyon ang maalamat na Goblin Cleaver na pumatay sa libu-libong duwende noon. Nagpasya sila na huwag hintayin si Azog at patayin ang mga duwende ngayon. Nagsimula ang isang labanan at napatigil si Thorin, ngunit nang pupugutan na nila ang kanyang ulo, isang napakaliwanag na liwanag ang sumisikat sa kuweba at itinapon ang lahat ng mga duwende. Ito ay si Gandalf na nagsasabi sa mga dwarf na kunin ang kanilang mga sandata at lumaban. Sumali rin siya sa labanan at pinugutan ng ulo ang isang kaaway. Sa lalong madaling panahon, toneladang goblins at pinapatay o itinapon sa platform, kasama na ang hari mismo. Sa sandaling may pagbubukas, si Gandalf at ang mga duwende ay tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa mga tulay. Gamit ang isang malaking patpat, tinutulak nila ang mga duwende na sumusubok na humarang sa kanilang daraanan, habang ang iba naman ay tinutusok lang ng mga espada. Kapag sinubukan ng grupo ng mga duwende na abutin sila sa pamamagitan ng pagtalon sa mga lubid, pinutol ng mga duwende ang isa sa mga tulay para mahulog ito sa kanila. Gumagamit din sila ng hagdan upang itulak ang higit pang mga duwende at tumawid sa isang butas sa tulay. Ang isa sa mga tulay ay umiindayog mula sa gilid patungo sa gilid, kaya kailangan nilang gumawa ng isang mapanganib na pagtalon upang makarating sa kabilang dulo. Habang patuloy sila sa pagtakbo, ginamit ni Gandalf ang kanyang mahika para mahulog ang bato at itinulak ito ng mga duwende para durugin ang mga duwende sa unahan nila. Biglang lumusot ang Haring Goblin sa isang tulay at gumawa ng malalaking banta, para lamang patayin siya ni Gandalf sa ilang mga hampas lamang ng kanyang espada. Bumagsak ang hari at nasira ang tulay. Dumudula sa yungib kasama ang buong grupo sa ibabaw nito. Dumapa sila sa ilalim ng isang lagusan at bumagsak ang katawan ng hari sa ibabaw nila. Nang mapansin ang isang malaking kawan ng mga goblins na dumarating, mabilis na pinasakay ni Gandalf ang mga dwarf sa tunel upang makalayo. Habang naglalakad sila ay nakita sila ni Bilbo, ngunit hindi na siya nakikita ng grupo dahil hindi pa rin siya nakikita. Nagtago si Gollum sa likod ng isang bato at pinag-isipan ni Bilbo na patayin siya, ngunit naawa siya sa kanya at sa halip ay tumalon si Gollum upang makatakas. Samantala, umalis si Gandalf at ang mga duwende sa yungib at pumunta sa isang ligtas na lugar sa kakahuyan. Sa wakas ay napansin nilang wala si Bilbo at inakusahan siya ni Thorin na inabandona sila na narinig ng isang darating na Bilbo. Determinado na patunayan ang kanyang sarili, tinanggal ni Bilbo ang singsing at lumitaw sa harap nila. Inamin niya na namimiss niya ang kanyang tahanan, ngunit ang tunay na masamang bagay ay ang mga dwarf ay wala nito at gusto niyang tulungan silang mabawi ito. Sa sandaling iyon ay nakarinig sila ng pag-ungol na nagpapahayag ng pagdating ng Azog at wargs. Nagsimulang tumakbo ang grupo at inatake ng warg si Bilbo, ngunit mabilis niyang ginamit ang kanyang espada para saksakin ang ulo ng hayop. Ang ilang higit pang mga warg ay malapit ng sumunod at pinapatay sila ng mga dwarf sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay patuloy silang tumatakbo upang matagpuan ang kanilang mga sarili sa gilid ng isang pangin, kaya't wala silang pagpipilian kundi umakyat sa mga puno upang maiwasan ang mga papasok na warg. Nakita ni Gandalf ang isang paru-paro at pinadala ito ng isang espesyal na mensahe. Dumating si Azog at ang kanyang mga orsi at inutusan ang mga warg na alisin ang mga dwarf sa mga puno. Ang mga warg ay nagsimulang tumalon na parang baliw, nanginginig ang mga puno at sinira ang mga sanga. Maya-maya ay nagsimulang bumagsak ang mga puno, kaya ang grupo ay nagsimulang tumalon mula sa isang puno hanggang sa sila ay magkakasama sa huling nakatayo. Para makabili ng oras, sinindihan ni Gandalf ang isang bungkos ng pinikon at sinimulan nilang ihagis ang mga ito sa mga warg para pigilan ang mga ito. Sa kasamaang palad ang puno ay bumagsak pa rin at ang grupo ay naiwang nakabitin sa gilid. Nagpasya si Thorin na labanan si Azog.
na mabilis na nagpabagsak sa kanya ng ilang hit lang. Pagkatapos ay kinagat ng kanyang warg si Thorin bago siya itinapon. Isa pang Orsi ang naghahanda na pugutan siya ng ulo, ngunit bigla siyang hinarap ni Bilbo at pinatay siya gamit ang kanyang espada habang si Thorin ay nawalan ng malay. Kapag ang iba pang mga Orsi ay naghanda upang salakayin si Bilbo, ang ilan sa mga dwarf ay sumugod din upang lumaban. Magsisimula ang isang mabangis na labanan, gayunpaman mayroong masyadong maraming mga Orsi at ang mga dwarf ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Sa sandaling iyon, bumalik ang paru-paro kasama ang mga agila na nagligtas sa dalawang dwarf habang sila ay nahuhulog. Pagkatapos ay inaatake ng mga agila ang kaaway, itinapon sila sa bangin at ibinaba ang higit pang mga puno. Kapag may opening, pinupulot nila ang lahat pagkatapos ng dwarf, Gandalf at Bilbo. At lumipad sa kanila sa kalitasan. Pagkalipas ng ilang oras, inihulog ng mga agila ang lahat sa isang lugar na malapit sa Lonely Mountain. Ginamit ni Gandalf ang kanyang mahika para gisingin si Thorin na agad na niyakap si Bilbo habang inamin niyang nagkamali siya tungkol sa kanya. Habang naghahanda ang grupo para magpatuloy sa paglalakbay, nagising si Smaug sa ilalim ng lahat ng ginto. Makalipas ang ilang sandali ay nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay na hindi alam na sinusundan sila ng isang grupo ng mga Orsi na pinamumunuan ni Azog. Napansin din ni Bilbo na may malaking nilalang na parang oso sa malapit. Pinatakbo ni Gandalf ang grupo sa isang bukid at kagubatan upang marating ang isang bahay. Darating din ang Bear Beast. Kaya't nagpupumigla sila sa pinto hanggang sa mabuksan nila ito at pumasok sa loob habang sinusubukan silang sundan ng halimaw, ngunit sa kabutihang palad ay nailok nila ang pinto bago may masaktan. Ipinaliwanag ni Gandalf na ang oso ang may-ari ng bahay na maaaring magpalit ng anyo. Doon nagpalipas ng gabi ang grupo at nagpasya si Azog na huwag umatake dahil nagbabantay ang oso. Plano niyang tambangan ang mga duwende sa kalsada, gayunpaman, dumating ang isang Orsi na nagpapahayag na ipinatawag sila ng kanilang amo. Ang mga Orsi ay naglalakbay patungo sa isang inabandunang kuta kung saan sinabi ng isang misteryosong necromancer kay Azog na kailangan niya siyang pamunuan ang kanyang braso sa paparating na digmaan. Si Azog ay nahuhumaling pa rin sa paghihiganti kay Thorin. Kaya pinapunta niya si Bolg pagkatapos ng mga duwende. Kinaumagahan ay kumuha si Bjorn sa kanyang anyo ng tao at ibinahagi ang kanyang pagkain sa grupo. Sinabi niya sa kanila na ang lahat ng kanilang mga opsyon sa paglalakbay ay mapanganib dahil dumarami ang mga Orsi at paparating na ang kadiliman. Inamin ni Bjorn na galit siya sa mga duwende, ngunit mas napupot siya sa mga Orsi kaya pumayag siyang i-escort sila sa kagubatan. Pagkatapos ng ilang oras na pagsakay, nakarating ang grupo sa gilid ng gubat at sa Elven Gate. Ang kagubatan ay nakakaramdam ng sakit, ngunit ito lamang ang kanilang paraan upang makarating sa bundok sa tamang oras. Lumapit si Gandalf sa rebulto ng isang Elven Queen at nakakita ng pulang mata na nakapinta dito habang inaalalang sinabihan siya na babalik ang kadiliman. Kasabay nito, naramdaman ni Bilbo ang kakaibang sensasyon na nagmumula sa kanyang singsing. Ang pagpapasya na ito ay masyadong mapanganib na huwag pansinin. Iniwan ni Gandalf ang grupo upang mag-imbestiga matapos silang paalalahanan na huwag umalis sa landas dahil maaaring paglaruan ng kagubatan ang kanilang isipan. Ang grupo ay gumugugol ng ilang oras sa pagtawid sa kagubatan at ang hangin ay nagsisimulan ng makaapekto sa kanila. Sa kalaunan ay nawala sila sa kalsada at napunta sa tabi ng bangin. Kaya kailangan nilang bumalik para hanapin muli ang kanilang landas. Sa lalong madaling panahon sila ay ganap na nawala. Nagsisimula silang maglibot at magkaroon ng mga guni-guni hanggang sa puntong nakikita na ni Bilbo ang kanyang sarili. Biglang nagsimulang magtalo ang mga duwende, ngunit pinatahimik sila ni Thorin nang mapagtanto niyang may nakatingin sa kanila. Samantala, si Bilbo ay nagsimulang umakyat sa mga puno hanggang sa ang kanyang ulo ay lumabas sa kabubatan na nagpapahintulot sa malinis na hangin at maliwanag na sikat ng araw na lumiwanag sa kanyang isip. Hindi siya sinasagot ng mga duwende kapag sinisigawan niya sila at nag-aalala siya kapag may nakita siyang gumagalaw sa ilalim ng mga puno. Bumaba si Bilbo at naglalakbay sa sapot ng gagamba. Dahilan para magsimula siyang mahulog. Kumuha siya ng sanga para hawakan, gayunpaman ito ay binti ng isang higanting gagamba kaya bumitaw si Bilbo at nahulog sa mas maraming sapot. Sinundan siya ng gagamba at mabilis siyang nahuli. Pagkatapos ay sinubukan siyang hilahin ng gagamba patungo sa pugad nito, ngunit mabilis na gumanti si Bilbo at sinaksak ito ng kanyang espada bago ito itinapon sa puno. Tinatanggal niya ang lahat ng sapot sa kanyang katawan habang tumitingin siya sa paligid. Ang pagtuklas ng lahat ng mga duwende ay nakuha na. Isinuot ni Bilbo ang singsing upang maging invisible at ngayon ay naintindihan na niya ang wika ng mga gagamba na pinag-uusapan kung paano kakainin ang mga duwende. Siya ay naghagis ng bato upang gumawa ng ilang ingay at karamihan sa mga gagamba ay tumakbo upang mag-imbestiga. Ngunit ang isa ay naiwan upang kumain. Gamit ang kanyang espada, sinimulan ni Bilbo ang pag-atake sa gagamba hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay pinalaya niya ang lahat ng dwarf mula sa sapot ng gagamba. Biglang tumalon ang isa pang gagamba kay Bilbo at napatay din niya ito, ngunit itinulak siya ng katawan pababa at naging dahilan upang malaglag niya ang singsing. Mas maraming gagamba ang patuloy na dumarating at ang mga duwende ay nagsimulang makipaglaban sa kanila gamit ang kanilang mga espada at palakol. Pinapatay din nila ang isa sa pamamagitan ng paghila sa lahat ng mga binti nito ng sabay.
Hinanap ni Bilbo ang singsing sa lupa at nakita niya ito malapit sa isang kakaiba, ngunit mapayapang nilalang. Gayunpaman, pinapatay niya ito ng malupit. Pagkatapos ay kinuha niya ang singsing para lamang mapagtanto kung ano ang ginawa nito sa kanya. Ang mga dwarf ay patuloy na nakikipaglaban sa mga gagamba at pinapatay ang isang grupo ng mga ito, gayunpaman ang mga hayop ay patuloy na dumarating. Biglang tumalon ang Prinsipe Elven na si Legolas. Pumatay ng ilang gagamba bago humarang sa daanan ng mga dwarf at pinalibutan sila ng sarili niyang mga bantay. Ang dwarf na si Kili ay aksidenteng nahiwalay sa grupo at malapit na siyang makuha ng mga gagamba. Gayunpaman, tumalon din si Toriel at mabilis na pinatay ang lahat ng mga gagamba upang iligtas siya. Pagkatapos ay kinuha ng mga duwende ang lahat ng sandata ng mga duwende at kinaladkad sila palayo sa kanilang palasyo, habang ang isang hindi nakikitang Bilbo ay sumusunod sa kanila sa katahimikan. Karamihan sa mga duwende ay nakakulong sa mga selda at sinubukan ni Kili na manligaw kay Toriel na hindi naman kinikilig. Dinala si Thorin upang makita si Haring Thranduil na nag-aalok na palayain ang mga duwende at tulungan sila sa kanilang paghahanap, ngunit bilang kapalit ay gusto niya ang mga alahas na Elven na ibinigay niya sa mga duwende maraming taon na ang nakalilipas. Isang galit na Thorin ang pumutok. Pagpapaalala kay Thranduil na hindi sila nakatanggap ng tulong nang hilingin nila ito pagkatapos umatake ng dragon. Gayunpaman, nagagalit din si Thranduil at ipinahayag na gumagamit siya ng ilusyong mahika upang itago ang paso sa kanyang mukha na dulot ng apoy ng dragon. Sa palagay niya, ang kasakiman at pag-imbak ng ginto ng mga duwende ang nagpatawag sa dragon. Kaya ipinadala din niya si Thorin sa mga selda. Ilang sandali pa ay tiningnan ni Toriel ang mga duwende at nakipag-chat kay Kili na nagpapabonding sa kanila. Samantala, ang Blog at ang mga Orsi ay lumilibot sa palasyo, sinusubukang humanap ng daan papasok. Kasabay nito, lumingon-lingon si Bilbo at narinig ang mga duwende na nag-uusap tungkol sa mga walang laman na bariles na kailangang itapon. Kapag malinaw na ang baybayin, ninanakaw niya ang mga susi ng cell mula sa sabitan at pinakawalan ang lahat ng dwarf. Pagkatapos ay dinala niya sila sa mga cellar at pinatago sa loob ng mga walang laman na bariles. Binuksan ni Bilbo ang isang hatch sa lupa na bumababa sa mga bariles sa ilog. Habang natuklasan ng mga duwende na nakatakas na ang kanilang mga bilanggo, ginamit ni Bilbo ang sarili niyang timbang sa dulo ng hatch para buksan itong muli at mahulog sa tubig. Itinulak ng mga bariles ang grupo sa ilog at nang mapansin ni Legolas, inutusan niya ang kanyang mga mandirigma na isara ang mga tarangkahan. Ang mga dwarf ay natigil sa mga saradong tarangkahan, ngunit bago pa sila mahuli ng mga gwardiya, sinalakay ni Bolg at ng mga Orsi na pinatay ang mga duwende ng gate. Pagkatapos ay dumapo ang mga Orsi sa tubig, kaya sinaksak ni Bilbo ang isa at nilalabanan ng mga duwende ang iba. Nakikita ang pingga sa malapit. Tumalon si Kili mula sa bariles at gumamit ng espada ng patay na Orsi para labanan ang mga kalaban na sumusubok na humarang sa kanyang daraanan. Nagagawa niyang pumatay ng ilan. Ngunit nang makarating siya sa pingga, ipinatong ni Bolg ang isang palaso sa kanyang binti. Sa sandaling iyon ay nagpakita si Toriel at nakipaglaban sa mga Orsi na papalapit kay Kili, mabilis na pinatay silang lahat. Dumating din si Legolas kasama ang isang grupo ng mga sundalo, kaya ang labanan sa pagitan ng mga Orsi at mga duwende ay nagsisimula sa pagkakaroon ng malinaw na kalamangan ng mga duwende. Habang ang lahat ay ginulo, binuksan ni Kili ang gate at ang mga bariles ay muling lumipat sa ibaba ng agos. Si Kili ay makakabalik sa kanila habang si Bilbo ay nakahawak sa isang bariles para kaladkarin. Sinusundan sila ng mga Orsi sa lupa, pinaputukan sila ng mga araw habang dumadaan sila. Minsan sinusubukan din nilang tumalon, ngunit ang mga duwende ay nakakalaban sa kanila. Sa mga tarangkahan, patuloy na pinapatay ni Toriel at Legolas ang mga Orsi hanggang sa magkaroon sila ng opening para sumali sa paghabol. Sinundan sila ng mga mandirigmang Elven at sinimulang ibagsak ang mga Orsi na kasalukuyang hinahabol ang mga dwarf. Inihagis ni Thorin ang isang sandata sa isang Orsi sa isang sanga upang patayin ito at makakuha ng isa pang sandata bilang kapalit, na ginagamit nila sa mga Orsi na masyadong malapit. Kung mas maraming Orsi ang kanilang pinapatay, mas maraming armas ang kanilang natipon upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tinutol din nila ang isang troso na ginagamit ng mga Orsi bilang tulay na nagpapabagsak sa kanila. Ang isa sa mga bariles ay biglang tumalon sa ibabaw ng isa pang troso at gumulong pababa sa lupa, dinurog ang isang grupo ng mga Orsi bago masira. Ang dwarf sa loob ay tumatagal ng pagkakataon na lumaban din, pumatay ng ilang mga kaaway bago tumalon pabalik sa tubig. Nagpasya si Legolas na gamitin ang mga ulo ng dwarf para tumayo sa ilog habang patuloy siyang nagpapanan ng mga araw sa mga Orsi. Gumagamit din siya ng Orsi bilang slate kapag tumalon siya pabalik sa lupa. Halos makuha ng isang Orsi si Legolas mula sa likuran, gayunpaman, si Thorin ay naghagis ng palakol at unang pinatay ang nilalang. Ang mga bariles ay pinamamahalaang lumutang palayo sa kaligtasan habang sinusubukan din ng isa pang Orsi na salakayin si Legolas, para lamang tumalon si Toriel dito at makuha ito. Samantala, si Gandalf ay nasa isang landas sa paligid ng isang bundok at halos mahulog sa mga sirang hakbang, ngunit mabilis siyang nakabawi at pumasok sa isang makitid na siwang. Doon siya nadulas at nahuhulog, nagawang huminto bago siya mahulog sa bangin. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kanyang tungkod at pumasok sa isang lumang libingan, nakitang bukas ito.
Nagulat si Gandalf sa pamamagitan ng isang paniki nang madiskubre niya ang isang kasamahang wizard na dumating din. Napagpasyahan nila na ang walang laman na libingan ay nangangahulugan na ang isang sinaunang kaaway ay babalik at ang madilim na mahika ay unti-unting kumakalat, kaya ang digmaan ay darating. Sa kalaunan ay nakarating ang mga duwende sa isang pampang, kung saan nagsimulang bumaril sa kanila ang isang lalaking nagngangalang Bard. Nang mapansin na nagmula siya sa Lucky Town, ang pamayanan ng mga tao malapit sa Lonely Mountain, ang mga duwende ay nagpanggap na mga mangangalakal at humingi ng tulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Bard na makapasok lang ang mga tao sa Lucky Town kung papayagan sila ng Master. Kaya nag-aalok ang mga duwende na magbayad ng doble para maipuslit sila ni Bard. Samantala, tinanong ng mga duwende ang Orsi na nagpahayag na si Kili ay tinamaan ng lasong palaso at malapit ng mamatay. Nagalit si Toriel at sinubukang patayin ang Orsi, ngunit pinigilan siya ni Thranduil at pinaalis siya sa silid. Ang Orsi ay nagsimulang ipaliwanag ang kanyang master ay nakakakuha ng kapangyarihan at digmaan ay darating, kaya Thranduil pinatay ito. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga gwardiya na doblehin ang relo sa kanilang mga hangganan na nagbabawal sa lahat na umalis o pumasok. Nang lumapit si Legolas sa mga gwardiya ng gate, nalaman niyang umalis si Toriel at nagpa siyang sundan siya. Ilang sandali pa, dumating ang bangka ni Bard sa Lucky Town at pinatago niya ang mga duwende sa mga bariles. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya sa isang mangingisda upang ihatid ang kanyang isda na ginagamit niya upang punan ang mga bariles at panatilihing nakatago ang mga dwarf. Sa harap ng gate, iniharap ni Bard ang kanyang mga papeles para lamang pigilan siya ng katulong ng punong bayan. Itinuro niya na si Bard ay may pahintulot na magdala ng mga bariles, ngunit hindi ng pagkain, kaya pinatapon niya sa kanyang mga tauhan ang isda sa tubig. Bago makita ang mga duwende, itinuro ni Bard na kakaunti ang pagkain at maaari itong magresulta sa mga kabuluhan. Kaya pinayagan siyang makapasa. Pagkatapos ay iniulat ito ng katulong sa master ng Lucky Town, na kinuha ang mga salita ni Bard bilang tanda ng paghihimagsik at nagpapadala ng mga utos na arestuhin siya. Habang inihatid niya ang isda, binayaran ni Bard ang mangingisda para manahimik siya tungkol sa mga duwende. Habang dinadala ni Bard ang mga dwarf sa bayan, lumitaw ang kanyang anak at sinabi sa kanya na binabantayan ang kanilang bahay. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Bard at ang kanyang anak sa kanilang tahanan, kung saan masasabi ni Bard kung sino ang mga bantay at sasabihin sa kanila na tapos na siya para sa araw na yon. Matapos muling makasama ang kanyang pamilya, pinapasok ni Bard ang mga duwende sa kanyang tahanan sa pamamagitan ng banyo. Habang tumatagal ng ilang sandali upang matuyo ang grupo, napansin ni Thorin ang isang dwarvish windlance sa ibabaw ng isang gusali at tinanong ni Bilbo ang kwento nito. Nang salakay ng dragon ang bayan, maraming taon na ang nakalilipas. Tinipon ng Panginoon ng lungsod ang kanyang mga mandirigma at pinana sila ng mga palaso. Gayunpaman, ang balat ng dragon ay masyadong matigas para masira ng ganoon. Tanging isang itim na araw na pinirito mula sa isang windlance ang maaaring pumatay ng isang dragon at sinubukan ng Panginoon na gamitin ang mga ito, ngunit ang kanyang mga putok ay nakakalungkot na sumablay. Itinama ng anak ni Bard ang kwento na nagsasabi na ang Panginoon ay naglapag ng isang palaso at nagpaluwag ng isang sukatan, ngunit iniisip ng mga dwarf na iyon ay isang fairy tale. Pagkatapos ay kinuha ni Bard ang ilang mga armas na nakatago siya sa tubig at inialok ang mga ito sa mga dwarf, na hindi natutuwa sa masamang kalidad. Ipinaliwanag ni Bard na ang magagandang sandata ay nakatago sa armory at itinuro na ang mga dwarf ay hindi makakaalis hanggang gabi dahil sa mga espiya sa buong bayan. Nang marinig ni Bard ang pangalan ni Thorin, nagmamadali siyang lumabas ng bahay at pumasok sa isang tindahan upang tingnan ang isang lumang tapiserya na nagpapakita ng puno ng pamilya ni Thorin. Kumakalat na ang mga alingaw-ngaw ng mga duwende sa bayan at tinalakay ng mga lokal ang isang lumang propesya na nag-uusap tungkol sa isang duwende na nagdadala ng kayamanan mula sa bundok. Gayunpaman, natatandaan ni Bard na sinabi rin ng propesya na masusunog ang bayan. Sa oras na bumalik si Bard sa kanyang bahay, wala na ang mga duwende. Ang grupo ay lumilibot at tumalon sa isang bintana upang makapasok sa armory, kung saan nakakita sila ng napakaraming magagandang sandata. Gayunpaman, ang sugat ni Kili ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak at ang ingay ay nag-alerto sa mga gwardiya na mabilis na pinalibutan sila at inaresto sila. Pagkatapos ay dadalhin sila sa bahay ng guro habang nanonood ang buong bayan. Ipinaliwanag ni Thorin na siya ang huling miyembro ng Hari ng Kaharian sa ilalim ng Lonely Mountain at nangakong bawiin ang kayamanan upang ang Lucky Town ay maging isang maliwanag na lungsod muli. Biglang dumating si Bard at ipinaalala sa lahat ang natitirang propesya. Gayunpaman itinuturo ng guro na ang ninuno ni Bard ang nabigong patayin ang dragon. Nasasabik sa ideya ng hold, tinatanggap ng guro ang mga dwarf ng bukas ang mga kamay. Sa umaga ang grupo ay naghahanda na umalis na may mga bagong sandata at baluti. Sinabihan ni Thorin si Kili na manatili dahil sa kanyang sugat at 3 dwarf din ang nananatili upang tulungan siya. Sa sandaling iyon ay nahimatay si Kili at pumayag si Bard na pasukin ang 4 na dwarf. Samantala, nakarating si Gandalf sa inabandunang kuta at gumamit ng malakas na spell. Sinusubukang makuha ang nakatagong diablo na ihayag ang sarili. Pagkatapos ng ilang pagsubok, inilantad niya ang ilang Orsi at Azog na agad na nagpatumba sa wizard.
Mabilis na nakabawi si Gandalf at ginamit ang kanyang mahika para panatilihing bumalik ang mga Orsi habang hinihiling na makita ang kanilang Panginoon. Nang tumingin siya sa ibaba, napansin niya ang dose-dose ng mga Orsi at ang kanilang mga hayop na pumapasok sa gusali. Nang walang pagkakataong manalo, pinabulag ni Gandalf ang kanyang matingkad na tauhan at nagsimulang tumakas. Sinubukan ng mga Orsi na sundan siya, kaya sinira ni Gandalf ang pasukan sa harapan at ang tulay upang harangan ang daan. Pagpatay ng ilang Orsi gamit ang mga labi. Pagkatapos ay patuloy siyang tumatakbo para lamang makahanap ng ulap ng madilim na mahika. Sinubukan ni Gandalf na protektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang liwanag. Ngunit ang madilim na mahika ay masyadong malakas at sinira ang tulay bago sinira ang liwanag na kalasag ni Gandalf. Isang figurang nababalutan ng apoy ang lumilitaw sa kadiliman upang sunugin ang mga tauhan ni Gandalf at ihagis siya sa gusali na nagsimulang gumuho. Makalipas ang ilang minuto, nakakulong si Gandalf sa isang hawla at pinapanood ang mga tropa ni Azog na nagmarsa patungo sa bundok. Bumalik sa mga duwende. Nakarating sila sa bundok at gumugugol ng ilang oras sa paghahanap sa nakatagong pinto hanggang sa makakita si Bilbo ng ilang hakbang sa gilid ng isang estatwa. Umakyat sila at hinanap ang pinto. Gayon may wala silang mahanap na butas para sa susi. Ang huling liwanag ng araw ay dapat na magsiwalat nito, ngunit ang araw ay lumulubog, kaya ang mga desperadong duwende ay nagsimulang humampas sa pinto gamit ang kanilang mga palakol nang hindi nagtagumpay. Kapag natapos na ang paglubog ng araw, ang mga duwende ay sumuko at umalis pagkatapos na malaglag ang susi. Nanatiling bumalik si Bilbo upang mag-isip ng kaunti pa at napagtanto na ang huling liwanag ay talagang nangangahulugan ng liwanag ng buwan. Na hindi nagtagal ay nagsiwalat ng keyhole sa dingding. Habang sinisigawan ang mga duwende na bumalik, hinanap ni Bilbo ang susi at muntik na itong mahulog, ngunit dumating si Thorin upang kunin ito sa tamang oras. Pagkatapos ay ginamit ito ni Thorin upang tuluyang mabuksan ang pinto, at ang mga duwende ay naging emosyonal nang sa wakas ay pumasok silang muli sa kanilang lumang tahanan. Ang isang inskripsyon sa dingding ay nagpapakita ng trono kasama ang maalamat na Arkenstone, at dahil si Bilbo ang kanilang nakatalagang magnanakaw, siya ang namamahala sa paghahanap nito. Naglibot-libot si Bilbo hanggang sa makarating siya sa silid na may pinag-ipunan ng kayamanan. Sinimulan niyang hanapin ang Arkenstone at kinuha ang isang tasa na nagiging sanhi ng pagkahulog ng mga barya at ipinakita ang dragon na si Smaug. Nakita ang halimaw na nagising. Isinuot ni Bilbo ang singsing, ngunit may naamoy pa rin si Smaug sa silid. Nagsimulang tumakbo palayo si Bilbo at nagtago sa likod ng isang kolum hanggang sa maramdaman ni Smaug ang singsing at ginawa itong reaksyon. Tinanggal ng takot na Bilbo ang singsing at sinabing hindi siya pumunta para magnakaw, pumunta lang siya para makita kung gaano kahanga-hanga si Smaug. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang Arkenstone sa malapit kaya't patuloy siyang nagsasalita upang hindi magambala ang Smaug. Pero masasabi ng dragon na nagsisinungaling siya at may mga duwende sa lugar. Si Smaug ay tumatakbong hinahabol si Bilbo. Dahilan upang bumagsak ang Arkenstone at yumanig ang buong bundok. Ang maliit na lindol ay umabot din sa Lucky Town at inihayag ni Bard na mayroon siyang huling itim na araw na natitira. Siya at ang kanyang anak ay lumabas ng bahay upang subukang abutin ang sibat ng hangin. Ngunit nakita sila ng mga gwardiya at sinimulan silang habulin. Ibinigay ni Bard sa kanyang anak ang palaso at sinabihan siyang itago ito habang siya ay babalik upang labanan ang mga gwardiya. Itinago ng batang lalaki ang palaso sa isang bangka at nagawang patumbahin ni Bard ang ilang lalaki bago siya tumakas sa pamamagitan ng pagtalon sa iba't ibang bangka. Pagdating niya muli sa lupain, pinagtitripan siya ng katulong at pinatumbas siya ng guro bago siya itinapon sa kulungan. Samantala, dumating si Bolg at ang kanyang mga Orsi sa bayan sa pamamagitan ng pagtalon sa mga bubong at nakita nila ang dwarf na si Bofor na naglilibot sa pagkolekta ng mga halamang gamot para sa sugat ni Kili. Sabay nilang sinalakay ang tahanan ni Bofor at Bard. Kaya ang mga duwende ay nagsisikap na protektahan ang pamilya ni Bard. Mabilis na natumba si Bofor ngunit bago siya patayin ng Orsi. Ito ay ibinaba ng isang Elven Arrow. Biglang pumasok si Tauriel at Legolas sa bahay at nagsimulang patayin ang mga Orsi ng walang awa. Tumutulong din ang mga duwende maging si Kili kahit sobrang sakit pa rin. Isang Orsi ang tumakbo upang ipaalam kay Bolg na wala na si Thorin at inutusan ni Bolg ang lahat na umatras. Agad silang sinundan ni Legolas habang si Tauriel ay nananatili upang pagalingin si Kiri dahil sa wakas ay bumalik si Bofor na may dalang mga halamang gamot. Habang inilalapat niya ang isang Elven treatment, nakita siya ni Kiri sa isang bagong liwanag at inamin ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa gilid ng bayan, naabutan ni Legolas ang mga Orsi at pinatay ang isang grupo sa kanila. Pinaalis ni Azog ang karamihan sa mga nakaligtas at nanatili upang labanan si Legolas na tinambangan ng dalawang nagtatagong Orsi. Madaling pinatay sila ni Legolas bago makipagduel kay Azog. Nagsisimula sila sa mga blades para lang madisarmahan at magpalit sa kamay. Pareho nilang ginagamit ang mga gusali sa isa't isa. Dalawa pang Orsi ang lumilitaw na nakakagambala kay Legolas, na mabilis na lumaban sa kanila at pumatay sa kanila bago sumakay sa kanyang kabayo upang habulin ang isang tumatakas na Azog. Sa bundok, patuloy na tumatakbo si Bilbo sa pagsisikap na makuha ang Arkenstone, ngunit patuloy itong tinataboy ni Smaug.
Biglang tumingala si Bilbo at napansin niyang nawawala ang sukat ni Smaug. Kaya totoo ang kwentong pana. Sa sandaling malapit na si Bilbo sa bato, naghanda si Smaug na bumuga ng apoy sa kanya, gayunpaman, isinuot ni Bilbo ang singsing at tumakbo palabas sa tamang oras. Sa sandaling iyon dumating si Thorin na hinahanap si Bilbo at agad na nagkasakit ng kasakiman. Sinubukan ni Bilbo na sabihin sa kanya na dapat silang tumakbo, ngunit pinigilan siya ni Thorin sa Sword Point. Nakita sila ni Smaug kasabay ng pagpasok ng iba pang dwarf, kaya kailangan nilang tumalon sa ginto para makaiwas sa mga paparating na apoy. Nag-apoy pa rin si Thorin sa kanyang likod, ngunit gumulong-gulong lang siya para itigil ito. Si Bilbo at ang mga duwende ay pumuslit sa paligid ng inabandunang kaharian habang patuloy silang hinahanap ni Smaug. Nagpunta sila sa silid ng bantay para lamang mahanap ang daan palabas na nakaharang at ang mga katawan ng lahat ng nahulog na sundalo. Ang pagtanggi na mamatay ng ganito. May plano si Thorin. Nahati ang grupo at nakuha ng ilan sa mga dwarf ang atensyon ni Smaug para sundan niya sila hanggang sa mga forge, palaging tinitiyak na umiiwas sa apoy. Ang kuponan ay nahuhulog sa mga kariton. Kaya pumasok si Smaug sa isa pang silid at muling bumuga ng apoy, napilit na pinababa si Thorin sa isang paras. Nakahawak siya sa isang lubid at pinutol ng isa pang dwarf ang panimbang na lubid para pabalikin siya. Sinubukan siyang kagatin ni Smaug, gayunpaman, isang bungkos ng mga labi ang nahulog at ipinadala siya sa ilalim ng baras. Sa kabutihang palad, nakalabas kaagad si Thorin bago muling maputukan. Pagkatapos ay tumakbo ang grupo sa mga forges at napagtanto na kakailanganin nila ng apoy para sa kanila. Sinimulan ni Thorin na insultuhin si Smaug bago magtago. Hinahayaan ang mga papasok na apoy na sindihan ang mga forges. Habang paulit-ulit na tinatamaan ni Smaug ang gate para ibagsak ito, nagtutulungan ang mga dwarf na maghalo ng paputok na pulbos. Sa sandaling pumasok si Smaug, hinugot ni Bilbo ang isang pingga para ihulog ang tubig sa kanya para matigil ang apoy. Pagkatapos ay sinimulan ng mga dwarf na ihagis ang pulbos sa dragon upang mapanatili siyang magambala habang ang ginto ay natutunaw. Ang pulbos ay hindi gaanong napinsala at sinimulan ni Smaug na sirain ang silid na naging sanhi ng pagkahulog ng mga dwarf mula sa mga kariton. Gumagamit ng kariton si Thorin upang mag-surf sa Gold River at marating ang pangunahing bulwagan. Kasabay nito, pinasunod ni Bilbo si Smaug sa bulwagan na yon, kung saan hinila ni Thorin ang isang kadena upang buksan ang isang lumang molde ng estatwa. Natulala si Smaug sa gintong nasa loob, na biglang pumutok at natakpan ang buong dragon. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat na init para saktan siya, kaya isang galit na Smaug ang nanumpa ng paghihiganti at lumipad upang salakayin ang Lucky Town. Hindi nagtagal ay nagpanik na ang lahat at naghahanda na sa paglikas. Ginagawa ng guro ng bayan ang kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng isang nakatagong lagusan upang makatakas siya ng hindi humaharap sa mga taong bayan. Nasa kulungan pa rin si Bard habang kinukumbinsi ni Tauriel ang 4 na dwarf at ang pamilya ni Bard na sumakay sa isang bangka. Lumilipad ang Smaug sa itaas ng bayan at nagsimulang salakayin ang lungsod gamit ang apoy nito na sinusunog ang mga tao at mga gusali. Masyadong mabagal ang takbo ng bangka ng Master dahil sa ginto kaya itinulak niya ang katulong na si Alfred para mas mabilis. Sa sandaling iyon ay nakahanap si Bard ng ilang lubid at inihagis ito sa mga rehas upang itali ito sa bangka at sa guro mismo. Ang kabilang dulo ay nakatali sa pinto na napunit ang hila ng bangka. Ngayon ay makakatakas na si Bard. Habang patuloy na sinusunog ni Smaug ang bayan, si Bards ay nagmamadaling pumunta sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang pana. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumalon sa mga bubong hanggang sa makarating siya sa Bell Tower, kung saan nagsimula siyang mag-shoot ng mga arrow sa Smaug. Gayunpaman, ang balat ng dragon ay masyadong malakas para mabutas ng normal. Naalala ng anak ni Bard na nagtago siya ng espesyal na itim na araw kanina, kaya bumaba siya sa bangka para kunin at dalhin ito sa kanyang ama. Sa sandaling iyon ay sinira ni Smaug ang tuktok ng Thor at iniwan ang batang lalaki na nakabitin sa gilid. Mabilis siyang hinila ni Bard pataas nang matuklasan niyang bali ang kanyang pana. Sa kabutihang palad, nag-improvise siya sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga dulo ng busog sa gusali at ilagay ang palaso sa balikat ng kanyang anak. Pagkatapos ay napansin ni Bard ang isang bukas na lugar mula sa isang nahulog na sukat sa balat ni Smaug, kaya itinutok niya ang araw sa butas na yon. Ito ay lubhang masakit kay Smaug na ibinaba ang Thor habang siya ay bumagsak. Matapos sirain ang higit pang mga gusali ay sinubukan niyang lumipad, ngunit sa wakas ay namatay siya at nahulog sa ibabaw ng guro. Sa malungkot na bundok, napansin ni Bilbo at ng mga duwende ang pagkamatay ng dragon. Kaya nagpa siya si Prinsipe Thorin na pumasok sa bundok upang mabawi ang kaharian ng Erebor. Sa umaga, ang mga nakaligtas ay nagtitipon sa baybay ng lawa. Kumuha ng bangka ang mga duwende para sumama sa iba pa sa bundok at hiniling ni Kili si Tauriel na sumama sa kanya dahil mahal niya ito. Nagambala sila sa pagdating ni Prinsipe Legolas na nagpapaalala sa kanya na kailangan na nilang umalis. Bago nila gawin yon, binigay ni Kili kay Tauriel ang runestone ng kanyang namatay na ina. Dahil patay na ang guro, sinubukan ni Alfred na maging bagong pinuno at nagiging agresibo kapag hindi siya sinunod ng mga nakaligtas. Bigla siyang napatigil ni Bard na itinapon siya bago muling makasama ang kanyang pamilya.
Ipinagdiriwang ng mga taong bayan ang tagumpay ni Bard at tinawag siyang si King Bard, si Alfred. Ngunit ang mga nakaligtas ay galit na tumalikod sa kanya. Pinipigilan sila ni Bard at pinaalalahanan na magtulungan upang humanap ng masisilungan bago dumating ang taglamig. Makalipas ang ilang araw, dumating si Kili at ang iba pang mga dwarf sa Lonely Mountain at natagpuan lamang si Bilbo na may babala. Ipinaliwanag niya na si Thorin ay halos hindi kumakain at natutulog at ang lugar na ito ay nagdulot sa kanya ng matinding kasakiman. Ang grupo ay nagmamadaling pumunta sa treasure room at pinapanood si Thorin na patuloy na hinahangaan ang ginto habang kinakausap ang sarili. Pagkatapos ay pinaghahanap ni Thorin ang lahat para sa maalamat na Arkenstone sa lahat ng kayamanan. Gayunpaman, nakahanap si Bilbo ng isang pribadong lugar upang ipakita na mayroon siyang bato. Nakinuha niya bago tumakbo mula sa Smaug. Samantala, ang balita ng pagkamatay ni Smaug ay nakarating kay Azog at sa kanyang hukbo ng mga Orsi na nagmamartsa patungo sa bundok. Kasabay nito ay nakatanggap si Legolas ng mensahe mula sa kanyang ama na humihiling sa kanya na bumalik. Pero pinalayas na si Toriel. Tumanggi si Legolas na umuwi nang wala siya at sa halip ay umalis sila ni Toriel upang imbestigahan ang sitwasyon sa mga Orsi. Sa inabando ng kuta, ang wizard na si Gandalf ay nahuli at sinubukang gumamit ng mahika para makipag-ugnayan sa isang kaibigan. Inihagis ng isang Orsi ang kanyang hawla sa lupa at sinubukan siyang patayin, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Galadriel at pinatay muna siya gamit ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Habang inilalabas niya ang katawan ni Gandalf, pinalibutan sila ng masasamang espiritu. Mabuti na lang at hindi nag-iisang dumating si Galadriel, nandito rin ang duwende na si Elrond at ang wizard na si Saruman at nagsimulang makipaglaban sa mga espiritu. Sa isang matinding labanan na nangyayari sa kanilang paligid, hinalikan ni Galadriel ang noo ni Gandalf para magising siya. Pagkatapos ay dumating din ang wizard na si Radagast at dinala si Gandalf sa kanyang paragos. Habang nanghihina si Galadriel dahil sa masasamang presensya, si Elrond at Saruman ay nangunguna at tinapos ang mga espiritu. Sa sandaling iyon ang pulang mata ng isang sinaunang necromancer ay lilitaw at ibinalita ang pagtatapos ng iba't ibang kaharian habang muling ipinatawag niya ang mga espiritu. Pagkatapos ay bumangon si Galadriel at ginamit ang kapangyarihan ng isang file upang maibalik ang mga kaaway sa isang walang laman bago bumagsak. Alam nila na ito ay pansamantalang solusyon at babalik ang necromancer. Bumalik sa bundok. Galit na galit si Thorin dahil hindi nila mahanap ang Arkenstone at nagsisimula ng magduda sa kanyang mga tao, kahit na nagbabantang papatayin ang sinumang maglakas loob na itago ito sa kanya. Sa pribado, tinanong ni Bilbo ang isang duwende kung pagagalingin ng Arkenstone si Thorin mula sa kasakiman na ito, ngunit ipinaliwanag ng dwarf na ang bato ay talagang magpapalala nito. Mamaya habang nag-iisip si Bilbo mag-isa, binatukan siya ni Thorin dahil sa tingin niya ay may tinatago ang hobbit. Gayunpaman, inihayag ni Bilbo ang isang acorn na kinuha niya sa kanilang pakikipagsapalaran na nagsasabing umaasa siyang itanim ito sa kanyang tahanan balang araw. Sa sandaling iyon ang mga nakaligtas mula sa Lucky Town ay dumating sa mga guho ng Dele. Isang lungsod malapit sa Lonely Mountain na winasak ni Smaug noong nakaraan. Napansin ni Bard at Alfred na ang mga brazier ay nasusunog sa Erebor na nagpapatunay na si Thorin ay buhay at namumuno. Gayunpaman, ayaw ni Thorin na marinig na malapit ang mga tao at ginagawang tinatakpan ng mga dwarf ang gateway ng mga durog na bato. Nang makita ang malungkot na kalagayan ng mga nakaligtas, sinabi ni Kili na dapat silang tulungan, ngunit tumanggi si Thorin. Kinaumagahan, dumating si Haring Thranduil at ang kanyang hukbo ng mga duwende sa Dele na nagdadala ng mga supply para sa mga nakaligtas. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Thranduil na hindi siya tumutulong sa kawanggawa. Naparito siya upang bawiin ang mga puting hiyas na ibinigay niya sa mga duwende maraming taon na ang nakalilipas. Nais ni Bard na umiwas sa isang digmaan at kumbinsihin siya na hayaan siyang makausap muna si Thorin. Nang maglaon sa Erebor, pinakinggan ni Thorin ang alok ni Bard na makipag-ayos, ngunit pinaalis pa rin niya siya ng may mga insulto. Tinawag ni Bilbo si Thorin dahil wala silang paraan para makipagdigma. Ngunit patuloy na nagmatigas si Thorin. Bumalik si Bard sa Thranduil na nag-anunsyo na atake sila sa madaling araw. Sumang-ayon ang mga nakaligtas na tulungan ang mga duwende dahil nangako ang mga dwarf na ibabahagi ang kanilang mga kayamanan at ngayon ay hindi tinutupad ni Thorin ang kanyang salita. Parehong naghahanap ang mga tao at dwarf ng mga sandata at baluti para sa paparating na labanan at niregaluhan ni Thorin si Bilbo ng coat na gawa sa mithril. Ito ay napakagaan ngunit walang maaaring tumusok dito. Pagkatapos ay sinabi ni Thorin na sa palagay niya ay pinagtaksilan siya ng isa sa mga dwarf at mayroon siyang Arkenstone. Gamit ang boses na halos katulad ng kay Smaug. Sinubukan ni Bilbo na ipakita sa kanya ang dahilan upang hindi mapakinabangan. Samantala, dumating sina Legolas at Toriel sa isang sinaunang kuta ng Orsi. Habang ipinapaliwanag ni Legolas na namatay ang kanyang ina doon noong digmaan, napansin nilang may gumagalaw sa anino. Biglang lumipad sa itaas nila ang isang grupo ng mga paniki ng digmaan at isang hukbo ng mga Orsi na pinamumunuan ni Bold ang nagsimulang magmarch sa palabas, kaya nagpasya ang mga duwende na bumalik upang balaan ang kanilang mga tao. Hindi nagtagal ay dumating si Gandalf kay Dele at sinabi kay Thranduil na ang dilim ay sumisikat. Kaya kailangan nilang iwanan ang maliliit na argumento at makipagtulungan sa mga dwarf.
Humihingi ng patunay si Thranduil na hindi maibigay ni Gandalf. Sa gabi, lumabas ng bundok si Bilbo at nakarating sa Dele, kung saan iniaalok niya ang Arkenstone kina Thranduil at Bard para magamit nila ito sa pakikipag-ayos. Nagpapasalamat si Gandalf at sinabihan si Bilbo na umuwi para sa kaligtasan, ngunit pinili ni Bilbo na manatili. Kinaumagahan, dumating sina Thranduil at Bard, kasama ang Elven at tropa ng tao sa gate ng bundok at nagpana si Thorin ng palaso sa lupa bilang babala. Ang mga duwende ay handang bumaril pabalik. Ngunit pinahintay sila ni Thranduil habang inihayag ni Bard ang Arkenstone. Tumanggi si Thorin na maniwala na totoo ito hanggang sa lumitaw si Bilbo sa tabi niya, inamin na kinuha niya ito bilang bayad para sa kanyang mga serbisyo. Tinawag niya si Thorin dahil sa kanyang nagbagong personalidad at sa hindi pagtitiwala sa kanyang mga tao. Ngunit isang galit na Thorin akuse sa kanya ng pagkakanulo at inutusan ang dwarves upang ihagis Bilbo sa ibabaw ng pader. Tumanggi ang mga duwende na saktan ang kanilang kaibigan kaya kinuha ni Thorin si Bilbo upang gawin ito mismo. Ang sandali ay nagambala ni Gandalf na nakipagtalo kay Thorin habang si Bilbo ay tumatakbo upang makatakas. Pagkatapos ay tinanong ni Bard kung may deal sila at nag-alinlangan si Thorin hanggang sa dumating ang isang uwak. Sa di kalayuan, dumating ang isang hukbo ng mga duwende na pinamumunuan ng pinsan ni Thorin na si Dain at ibinalita ni Thorin na pipili siya ng digmaan. Sinubukan ni Gandalf na kumbinsihin si Dain na ang isang digmaan ay isang kahila-hilakbot na ideya at sinubukang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga orsi, ngunit mas interesado si Dain na insultuhin ang mga duwende. Biglang lumabas sa lupa ang mga halimaw na kilala bilang werewolf. At ang mga nagresultang tunel ay nagpapahintulot sa hukbo ng orsi ni Azog na tumawid sa lugar at maabot ang lambak. Nire-redirect ni Dain ang kanyang mga duwende para labanan ang mga orsi habang sinasabi ni Thorin sa kanyang grupo na manatili sa loob sangayon. Sa una ay hindi kumikibo ang mga duwende. Ngunit kapag ang mga dwarf ay nakabuo ng isang defensive wall, ang mga duwende ay tumalon sa kanila upang sorpresahin ang mga orsi. Nagsisimula ang isang malupit na labanan nang mawalan ng mga sundalo ang magkabilang panig. At ginagamit ni Azog ang distraction para magpadala ng ilang orsi kay Dale. Napilitan si Bard na tawagan ang kanyang mga tauhan, iniwan ang mga duwende at dwarf na naglalaban sa lambak. Habang sumasali rin si Thranduil sa laban, dumating ang mga troll na may mga tirador sa kanilang likod na binaril nila sa lungsod. Ang isang troll ay tumatakbo din sa panlabas na dingding at nagbukas ng isang butas upang ang mga orsi ay maaaring sumalakay. Nagsisimulang tumakas ang mga tao sa takot habang sinimulan silang patayin ng mga orsi ng walang awa. Patakbong pumasok si Bard para hanapin ang kanyang mga anak habang sabay na sumisigaw ng utos. Nakilala niya at ng mga lalaki ang mga orsi sa palengke. Pagsisimula ng isa pang laban. Nagkunwaring tinutulungan si Alfred pero nagtago agad ng may bungad. Pinapatay ni Bard at ng kanyang mga tauhan ang mga orsi sa buong lugar habang sinusubukan ng mga anak na babae ni Bard na tumakas mula sa isang orsi. Tumalo ng kanilang kapatid upang iligtas sila sa pamamagitan ng pagpatay sa hayop. Pagkatapos ay sinigawan nila si Bard. Kung sino ang nakapansin ng isang troll na sumusunod sa kanila. Sumakay si Bard sa isang cart para tumawid ng kalye ng mabilis at tumalon sa troll para patayin ito. Pagkatapos ay hiniling niya sa mga bata na dalhin ang mga kababaihan, matatanda, at nasugatan sa Great Hall at barikada ang kanilang mga sarili sa loob. Habang si Bard ay bumalik sa laban. Nagpanggap si Alfred na tinutulungan ang mga bata. Para lang itulak ang mga sugatan palabas ng daan at magtago muna sa loob ng bulwagan. Sa lambak, sina Bilbo at Gandalf ay nakikipaglaban din gamit ang kanilang mga espada. Bumaba sa tulay si Thranduil habang patuloy niyang pinapabagsak ang mga kaaway hanggang sa mabaril ang kanyang elf at siya ay mahulog. Gayunpaman, patuloy siyang lumalaban habang nakapaligid sa kanya ang mga orsi. Hindi nagtagal ay nawala rin ang kabayo ni Dain. Ngunit patuloy siyang lumalaban habang nagtataka kung bakit hindi tumutulong si Thorin. Ang mga tao, dwarf, at duwende ay nawawalan ng mga tao sa nakababahalang bilis at sinimulan silang itulak ng mga ors pabalik. Sa loob ng bundok, tinawag ng dwarf si Thorin dahil sa pag-abandona sa kanilang mga tao. Ngunit pinutol siya ni Thorin at pinaalis siya ng may banta. Pagkatapos ay naglakad-lakad si Thorin sa Gallery of Kings habang inaalala niya ang lahat ng sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang kasalukuyang personalidad. Sa kanyang pagkahumaling, si Thorin ay naghahalusinate kay Smaug na dumudulas sa ilalim ng sahig at ang gintong natutunaw upang lumubog siya at ubusin siya. Ang pangitain na ito ay nagdulot sa kanya upang malaglag ang korona at sa wakas ay natanggal ito ni Thorin. Habang si Azog ay naghahanda para sa huling pag-atake, muling nakipag-isa si Thorin sa kanyang grupo at hiniling sa kanila na ipaglaban ang kanilang mga tao. Pagkatapos ay gumamit sila ng isang malaking kampana upang ibagsak ang mga durog na bato sa gate at tumakbo palabas upang sumali sa laban. Ang mga puwersa ni Dain ay sumusunod sa kanilang hari at sumisira sa mga linya ng orsi upang simulan ang isang napaka-epektibong kontra-atake. Sa Dale, inspirado si Bard at pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan sa isang nakakasakit na welga. Sa bulwagan, ang babae ay bumangon upang tulungan ang kanilang mga asawa at mga anak na tinawag ang isang disguised Alfred na duwag bago umalis. Walang pakialam si Alfred dahil may nakita siyang palayok na may ginto sa malapit. Sa gitna ng larangan ng digmaan, muling nagkita sina Thorin at Dain.
Inanunsyo ni Thorin na ang kanyang plano ay patayin si Azog at sumakay sa isang bumagsak na bundok ng dwarf patungo sa kanya na nagdala ng mas maraming orsi sa daan. Sinundan siya ni Kili at ng 2 pang duwende para tumulong. Umakyat sila sa isang bundok na niebe kung nasaan ang Orsi Tower, ngunit bago nila marating ang Azog, kailangan nilang labanan ang lahat ng kanyang mga bantay. Sa sandaling iyon dumating sina Legolas at Tauriel at ipaalam kay Gandalf na darating ang pangalawang hukbo ng mga Orsi. Napagtanto ni Gandalf na ito ang kanilang plano noon pa man, inabala sila ng mga tropa ni Azog dito upang tambangan sila ng grupo ni Bolg mula sa Hilaga. Itinuro ni Bilbo na si Thorin at ang iba ay nasa hilagang bundok na ngayon at nag-aalala si Tauriel nang marinig niya ang pangalan ni Kili. Bumalik sa pangkat ni Thorin. Tapos na nilang patayin ang mga Orsi Guard pero hindi nila makita si Azog kahit saan. Biglang dumating ang isang grupo ng mga mersenaryo ng duwende. Ngunit pinapunta pa rin ni Thorin si Kili at ang kanyang kapatid na si Fili upang hanapin ang lugar habang siya at ang isa pang dwarf ay nananatili upang labanan ang mga duwende. Sa lambak, napansin ni Thranduil ang lahat ng mga sundalong nawala sa kanya at nag-utos ng pag-atras, hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Gandalf para sa tulong. Samantala, nais ni Bilbo na bigyan ng babala si Thorin, kaya lihim niyang isinuot ang kanyang espesyal na singsing upang maging invisible. Ngayon ay madali na siyang tumakbo sa labanan, umiiwas sa mga pag-atake nang hindi nasasaktan. Nang sinubukang umalis ni Thranduil, inarang ni Tauriel ang kanyang daan at itinutok ang kanyang pana sa kanya. Tinatawag siya sa hindi pagtulong sa mga duwende at pagsasabing wala siyang alam sa pag-ibig. Pinitik ni Thranduil at binali ang kanyang busog gamit ang kanyang espada, na nagsasabing hindi totoo ang kanyang pagmamahal kay Kili. Pinigilan ng kanyang anak na si Legolas si Thranduil sa pagpatay kay Tauriel at umalis kasama niya ito para tumulong sa laban. Sa dele, sinusubukan ni Alfred na tumakas dala ang ginto at nagulat siya ng isang troll na mabilis na napatay ng isang palaso mula kay Bard. Tinatawag niya si Alfred para sa kanyang pag-ugali, ngunit galit pa rin si Alfred na hindi kinuha ni Bard ang posisyon ng Master at muling tumakas. Sa kalaunan ay nakarating si Bilbo kay Thorin at sinabi sa kanya ang tungkol sa hukbo ni Bolg. Ginagawang mapagtanto ni Thorin na ang Tor na ito ay isang bitad din. Samantala, humiwalay si Fili kay Kili para sumunod sa isang ingay para lamang mahuli ng kalaban. Pagkatapos ay lumitaw si Azog sa tuktok ng Tor at sinaksak si Fili para makita ng lahat bago itinapon ang kanyang katawan sa gilid. Isang galit na Kili ang lumabas mula sa pagtatago at nagsimulang pumatay ng mga Orsi, sinusubukang abutin si Azog para sa paghihiganti. Gayunpaman, si Azog ay tumalon kay Thorin upang labanan siya sa halip. Kasabay nito, isang grupo ng mga paniki ang lumipad sa ibabaw ng Bilbo, habang si Bolg ay dumating kasama ang kanyang mga Orsi, ngunit ang huling dwarf ay nagligtas sa kanya sa tamang oras. Sinimulan ni Bilbo ang pagbato sa mga Orsi upang tumulong, gayunpaman, mabilis siyang natumba. Lumilipad ang mga paniki patungo sa lambak upang guluhin ang mga tropa ni Dain, at humawak si Legolas sa mga binti ng paniki upang gamitin ito bilang isang sakay. Nakita ni Tauriel na nakikipaglaban din si Kili at tumakbo siya paakyat sa bundok, pinapatay ang sinumang Orsi na sumusubok na pigilan siya ng mga kamangha-manghang kasanayan sa pakikipaglaban. Samantala, si Thorin ay patuloy na nakikipaglaban kay Azog, na tinutulungan ng iba pang mga Orsi upang makakuha ng bentahe. Ang pakikipaglaban sa napakaraming mga kaaway ng sabay-sabay ay nagtulak kay Thorin patungo sa isang nagyayalong talon. Kasabay nito, pinatay ni Legolas ang paniki at dumapo sa isang Tor bago pinaputukan ang mga Orsi na nakapalibot kay Thorin na nagpapahintulot sa kanya na malayang lumaban muli. Patuloy na hinahanap ni Tauriel si Kili habang sinisigaw ang pangalan nito hanggang sa atakihin siya ni Bolg mula sa likuran. Narinig ni Kili ang kanyang mga iyak at tumakbo upang hanapin siya habang sinusubukan ni Tauriel ang kanyang makakaya na lumaban. Hinawakan siya ni Bolg sa liig at sinubukang sakal kaya sinipa siya ni Tauriel sa singit. Galit na galit, ibinato siya ni Bolg sa isang bato at naghanda na patayin siya para lang tumalon si Kili sa kanya mula sa itaas. Sa kasamaang palad pagkatapos ng ilang pakikibaka, nadaig ni Bolg si Kili at naghanda upang patayin siya. Sinubukan siyang pigilan ni Tauriel, ngunit muli siyang itinapon ni Bolg at pinatay si Kili sa harap niya mismo. Maluha-luha, tumalon si Tauriel kay Bolg at itinulak para matumba silang dalawa. Kasabay nito, sinusubukan ng troll na sirain ang Tor kasama si Legolas, na nakita si Tauriel na bumagsak at papalapit sa kanya si Bolg. Inabot niya ang isang palaso, napansin niya na naubusan na siya. Nasa kanya pa rin ang kanyang espada, kaya tumalon siya sa troll at sinaksak siya sa ulo upang gamitin siya bilang isang sakay. Tinamaan ng troll ang Tor at pinababa ito. Kaya't sina Legolas at Bolg ay nagtagpo sa gitna upang lumaban gamit ang kanilang mga espada, habang ang Tor ay gumuho sa kanilang paligid. Sa talon, nakikipaglaban pa rin si Thorin sa mga Orsi ngunit dinisarmahan at dumudulas sa yelo, halos mahulog sa gilid. Nang si Legolas ay malapit ng talunin ni Bolg, ibinagsak ni Thorin ang isang Orsi body na lalong nagwasak sa Tor at naging dahilan upang maibaon si Bolg sa ilalim ng mga labi. Sinubukan ng isa pang Orsi na patayin si Thorin, kaya inihagis ni Legolas ang kanyang espada upang patayin ito. Habang bumabagsak ang katawan ng Orsi, kinuha ni Thorin ang espada para sa kanyang sarili.
Pagkatapos ay patuloy na nakikipaglaban si Legolas gamit ang mga kutsilyo, ngunit ang mas maliliit na hiwa ay hindi nagdudulot ng malaking pinsala. Nang bumagsak si Legolas, nagbato si Bolg ng bato at naiwasan ito ng duwende, kaya mas nabasag nito ang Thor. Tumalon si Legolas sa mga nahuhulog na labi upang salakayin si Bolg, dumaong sa kanyang mga balikat upang saksakin siya sa ulo at sa wakas ay patayin siya. Pagkatapos ay tumalon si Legolas pabalik sa lupa habang ang Thor ay bumagsak kasama ng katawan. Sa talon, lumilitaw na kalabanin ni Azog si Thorin gamit ang isang bato na nakakabit sa isang kadena, na bumabagsak sa yelo sa tuwing iwas ito ni Thorin. Sa lalong madaling panahon ng dwarf ay nadulas at kailangang gumulong sa yelo upang patuloy na makaiwas sa makapag-atake. Ang isang mabilis na hakbang ay nagdudulot sa kanya upang matamaan si Azog na hindi nasagot ang kanyang susunod na pag-atake at ang bato ay naipit sa yelo. Sa sandaling iyon, lumilitaw ang mga agila sa kalangitan na nagdadala kay Radagast at isang Shapeshifter. Inaatake ng mga agila ang mga orsi at mga paniki sa larangan ng digmaan at ang Shapeshifter ay nagiging isang malaking oso upang sumali rin sa laban. Nagambala si Azog dito, kaya ibinato ni Thorin ang bato sa kanya at pinanood na lang siyang lumubog sa nagyayelong tubig. Nagsimulang lumutang ang katawan sa ilalim ni Thorin at biglang ibinunyag ni Azog na buhay siya sa pamamagitan ng pagsaksak sa paa ni Thorin. Nang lumabas si Azog mula sa yelo, hinarangan ni Thorin ang kanyang pag-atake, ngunit hindi siya sapat na malakas para magpalihis. Dahil wala nang ibang pagpipilian, bumitaw si Thorin. Agad siyang sinaksak ni Azog, nag-iwan ng butas para itulak siya ni Thorin pababa at saksakin siya pabalik. Nang magising si Bilbo, nakita niya ang dugong umaagos sa nagyelong talon at si Thorin na nakatitig sa larangan ng digmaan, kung saan nanalo ang mga duwende dahil sa tulong ng mga agila at ng Shapeshifter. Bumagsak si Thorin at sumugod si Bilbo sa kanyang tagiliran, determinadong pigilan ang pagdurugo gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, humingi ng paumanhin si Thorin para sa kanyang pag-ugali at nagpaalam bago mamatay. Napahagulgol si Bilbo sa kalungkutan habang si Tauriel ay umiiyak sa katawan ni Kili. Ibinalik ang runestone sa kanyang kamay. Umalis si Legolas kasabay ng pagdating ni Thranduil para sabihin kay Tauriel na totoo talaga ang pag-ibig niya, kaya naman sobrang sakit. Nagpaalam si Tauriel kay Kili at umalis na rin. Makalipas ang ilang sandali, isang libing ang gaganapin para sa mga namatay na mandirigma. Pagkatapos ay nagbahagi si Bilbo ng isang emosyonal na paalam sa mga dwarf at umalis kasama si Gandalf. Pagdating nila sa hangganan ng Shire, naghiwalay ang duo pagkatapos manumpa ni Bilbo na nawala niya ang singsing sa labanan. Pagkatapos ay bumalik si Bilbo sa kanyang tahanan. Matuklasan lamang ng kanyang mga kamag-anak na inakala niyang patay na siya at nagsusubasta ng kanyang mga gamit. Kapag hindi sila naniniwalang siya ang tunay na Bilbo, iniharap niya ang kontrata ng mga duwende upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan at pinalayas ang lahat bago tuluyang pumasok muli sa kanyang bahay. Pagkatapos ng mabilis na pagtingin sa paligid, inihayag ni Bilbo na nasa kanya pa rin ang singsing. Sana ay nagustuhan niyo mga kaibigan ang pelikula natin ngayon. Muli ang titulo ng pelikulang yan ay The Hobbit. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa ating channel na Tinagalog Movie Recap. Hanggang sa muli.